And we're in Psalm number 81, page 532 sa Sample Bible. 532, Psalm number 81. And let's pray muna. Mag-pray muna tayo bago tayo pumasok sa pag-aaral ng Psalm number 81. Father in heaven, we thank you, Lord, sa pagkakataon na meron kaming time na pwedeng mag-aral ng salita ng Diyos. Pagkatapos, Lord, namin na magbigay sa inyo ng mga prayer requests na naasahan po namin kayo pong sumagot. Ngayon, Lord, humihingi kami ng tulong sa Banal na Espiritu Santo ng Diyos na siya ang magbigay sa amin ng spiritual na kalakasan, Lord, na kailangan po ng kaluluwa namin. Lord, hindi ho nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na nagmula sa bibig ng Diyos. Kaya, Lord, ang prayer po namin, ang Holy Spirit ang kumausap sa amin, Lord, at kami po ay makinig ng maayos sa salita ng Diyos. Bless po ninyo ang bawat isa na nandito, Lord, pati rin sa mga nanonood sa live stream. We ask that you would help us now in Jesus' name. Amen and amen. Alright, so nag-aaral tayo ng Book of Psalms. At sa pag-aaral natin sa Book of Psalms, natuklasan natin na merong 5 divisions, 5 bahagi ang Book of Psalms. At in the 5 divisions of the Psalms, we are now in book number 3. We're in book number 3. And that covers Psalm number 73 hanggang Psalm number 89. So, Psalm 73 to Psalm 89 is book number 3. At natuklasan din natin na magmula Psalm 73 ay puros psalms ni Asaph. These are Asaphic psalms or psalms of Asaph or yung tinatawag na Asaph's collection. So, kolekta ng mga 11, There are 11 ba? Yeah. There are 11 Asaphic psalms in book number 3. Magmula 73 hanggang 83 or 84. So, yun ang collection of Asaphic psalms. And we studied who was Asaph. We learned that Asaph was a psalmist, he was a Levite, and he was a prophet, a seer. And so, ginamit siya ng Diyos. Tinawag siya na maging chief musician or choir master or choir director ng music sa pagsamba nila sa tabernacle noong kapanahonan ni David. Siya ay 30 years old nung tinawag siya ng Diyos ni David, actually ni King David. Inatasan siya ni King David na maging choir leader sa pagsamba nila sa temple, sa tabernacle. Tapos, nung namatay si David, namuno yung kanyang anak, dahil ganun talaga ang monarchy, ang kanyang anak ay si Solomon. At si Solomon nagtaguyod ng temple. No? Tinapos nila yung tabernacle, hindi na nila ginagamit yung tabernacle, meron ng permanent pwesto ang Diyos, ang kanyang tahanan, yung temple, sa lungsod ng Jerusalem. And so in Jerusalem was the temple of Solomon built, and Asaph ministered during the lifetime of Solomon. So, biro mo, ang haba ng buhay ni Asaph na he started during Saul, David, he became choir master, and then he became continuously the leader, the chief musician up until the time of Solomon. And so, nung kapanahon ni Solomon, 75-year-old na si Asaph. So, ito ang collection ng Asaphic Psalms. So, ngayon, nasa Psalm 81 tayo. 2 na lang. 2 more Psalms and we will finish the Psalms of Asaph. And so, makakompleto natin. Now, isa sa mga characteristics ng Asaphic Psalm, makikita mo dito, palagi siyang, pinag-uusapan niya, palagi yung sanctuary, yung temple, yung pagsamba sa Diyos. Mahalaga kay Asaph yon. At etong psalm ay walang exemption, hindi exempt sa characteristic ng Asaphic psalm. And so, when you read the Asaphic psalms, Asaph always points to the temple worship. Always has something to do about the sanctuary. Always has something to do about the worship service.
And that's why Book 3 parallels the third book in the Pentateuch, the first 5 books, Leviticus. And we are also studying the book of Leviticus on Sunday morning. So, kaya punong-puno yung Leviticus sa pagsamba sa temple, or tabernacle muna tapos temple. Ganun din yung Asaphic Psalm. So, yung connection talaga ng Leviticus sa Asaphic collection ay si Asaph Levite. Tapos yung book of Leviticus pertaining to the Levites. And so talagang concentrated tayo sa worship ng Panginoon. Alright, so now you have that background information. At mahalaga yung mga background information. Pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, kailangan unawaan ninyo, pag nagbasa kayo ng Bible, pumapasok tayo sa mundo ng Bible. Iba ang backgrounds dyan, iba yung konteksto dyan, hindi katulad ng kapanahonan natin ngayon. At pag hindi mo na unawaan yung background, yung context ng binabasa mo, kung ano-ano na lang ang ilalagay mo dyan, na wala naman dyan. At dyan nagsisimula ang mga kulto, yung mga false teaching. Bakit? Kasi ang approach nila sa salita ng Diyos, kung ano yung gusto kong ibigay sa salita ng Diyos, kung ano ang saysay, kung ano ang binibigay ko saysay sa salita ng Diyos, yun ang inuuna ng karaniwang nagbabasa ng Bible. Mali yun. Mali. Kailangan unawaan natin ang mga words na ito, kung ano ang sinong nagsulat nito, anong mga pangyayari sa events, kapanahunan ng mga nagsulat nito, at tapos ilagay natin yung sarili natin sa ilalim ng salita. Hindi yung sasabihin natin, ano sa isip ko ang ibig sabihin ng salitang ito? Mali na yon. That is wrong. When you come to the Word of God, and the reason why I spend time laying down the context and the foundation is because when you read the Bible, you have to understand the context of the Bible. If you read the Bible and you bring to the Bible your words, your ideas, your thoughts, you are already missing the important meaning. You are not looking for the treasure that's in the Word of God. You are bringing your own truth to the Word of God, which is rejected. Better to understand the context, the meaning of the words, the historical settings, and then drawing from the Word of God the truths and the treasures, the timeless truths of Scripture. That's how you come to an understanding of the Word of God. Trusting in the power of the Holy Spirit of God as you rely upon the Word of God. Take time to read the Word of God. So napakaraming mga Kristiyano hindi nagbabasa ng Bible. At kung magbasa ng Bible, hindi alam kung anong ibig sabihin ng mga words na ito. Alright, so that's why nagbigay ako ng medyo mahaba, 5 minutes na foundation kung ano itong Psalm 81. Alright, so Psalm 81, tingnan natin ngayon kung anong sabi dyan. Psalm number 81. Meron tayo sa verse 1 na linya na nagsasabi, to the chief musician upon Gittith, a psalm of Asaph, period. So itong unang sentence na ito ay bahagi ng original Hebrew Masoretic text. Kasama ho yan sa verse number 1. Ngayon, kanina pinakita ko sa inyo yung Hebrew Bible at saka meron na akong interlinear para makita nyo yung English sa Hebrew. Nakita ninyo na bahagi talaga siya ng verse 1. Hindi katulad ng mga Bibles ngayon. Tingnan mo yung Bibles ngayon, nakasulat sa taas. Hindi hinalo, hindi linagay sa verse 1. Kung yung iba nga, wala. Wala yung mga words na yan. Tinanggal na. Kahit na nakasabi King James, tinanggal na. And that is wrong. That is error. Pagsikapan ko next week, dalhin yung 16:11. Doon makikita mo talaga sa English, sinali nila sa verse 1. Hindi tinanggal. So, ewan ko kung bakit nangyayari yung mga ganito, pero at least alam natin kung ano ang totoo.
ano ang tama. To the chief musician, sino yung chief musician nung kapanahunan ni Asaph? Hindi na siya ang chief musician. Kasi umangat na siya. Hindi na choir director, choir master. Siya na talaga ang namamahala ng mas higit pa doon. So meron siyang inatasan na chief musician. So sino ang chief musician ni Asaph? Hindi si Asaph. Si Jeduthun. Si Jeduthun. Natuklasan natin yan nung pinag-aralan natin yung mga nakaraan na psalm. Alright, so the chief musician here is Jeduthun. Kung basahin mo yung Psalm 77, doon mo makikita na yung kapanahunan ni Asaph, yung chief musician, ay si Jeduthun. At si Jeduthun ay may isa pang pangalan, Ethan. Ethan. Siya yun. Ethan or Jeduthun. Dalawa ang kanyang pangalan. Katulad ko, William or Bill. It's the same guy. And you have your own names too. Joseph, Joe. W.T. William or Tyndale. Ano kaya yung mga nicknames ninyo? Patrick, ano yung nickname mo? Patrick lang? O merong Pats? May tumatawag sa yung Pats? Pat. Tingnan mo. Projen, ano yung sayo? Jen. Tingnan mo. See? Mikey, ano yung sayo? Mikey lang? Tingnan mo, Cassandra yung formal name mo, tapos Mikey ang tawag sa'yo. So, most everyone has a nickname. Marcia, ang tawag ko sa kanya, Marsh. Alright, so anyway, Jeduthun is Ethan. Alright? So, to the chief musician upon Gittith. Itong Gittith, anong ibig sabihin ng Gittith? 3 beses makikita mo ito sa aklat ng Psalms. Psalm number 8, Psalm number 81, at saka Psalm number 84. Ang ibig sabihin ng Gittith, the wine press, yung pagpiga ng mga grapes. So, reference ito sa piyesta ng tabernacle during harvest time. So, kung baga, ginagamit ang Psalm 81 sa isa sa mga pista ng mga Hudyo na nagsasaya sila at umaawit sila sa loob ng temple. They're in the temple, they're worshiping God, and they're singing a psalm like this. And there are other psalms similar to 81. Psalm 8, Psalm 81, Psalm 84. These are Gittith psalms, celebrating a feast day. In here, it could be talking about the Feast of Trumpet, kasi sa verse number 3, ang nakasulat dito, blow up the trumpet. So this could be the Feast of Trumpets. Saan natin matatagpuan yung Feast of Trumpets? Makikita mo yan, basahin mo ang Leviticus chapter 23. Punta tayo sa Leviticus chapter 23, verse 24. Leviticus chapter 23, verse 24. Page 111 sa Sample Bible. Page 111 sa Sample Bible. Tingnan mo ang Leviticus chapter number 23. Leviticus 23 verse number 24. Leviticus 23 verse number 24. Speak unto the children of Israel, saying, in the 7th month, in the 1st day of the month, shall ye have a Sabbath, a memorial of blowing of trumpets, a holy convocation. So merong pista na kung saan ang tawag ay the Feast of Trumpets. Makikita mo rin ito sa Numbers chapter 29. Go over to Numbers. Magkatabi lang yan. Leviticus, Numbers, page 150 sa Sample Bible, page 150. Numbers chapter 29, verse number 1. Numbers chapter 29, verse number 1. And in the 7th month, on the 1st day of the month, ye shall have a holy convocation. Ye shall do no servile work. It is a day of blowing the trumpets unto you. The Feast of Trumpets. So sa kalendar ng mga Hudyo, ng kapanahunan ni Moses, Aaron, Asaph, David,
meron silang there are really 7 feasts. There are 7 feasts. Not including the regular feast of the Sabbath day. So the Sabbath day is actually another feast. So there's 8 feasts, maybe 9 or 10. Depending kung anong klaseng Sabbath. Pero in the main, sa pinaka-calendar ng mga Hudyo, meron silang 7 feast days. Isa doon yung Feast of Trumpets. And there you have that. So, balik tayo sa Psalm number 81, page 532. Balik tayo sa Psalm number 81. So, ginagamit ito sa pagsamba sa Diyos during Feast of Trumpets or some other feast or something like that. But nakuha natin yan dahil sa salitang Gittith. Gittith. So, seasonal psalm. Ito. To the chief musician upon Gittith, a psalm of Asaph. So, sino ang nagsulat nitong psalm na ito? Si David? No. Si sons of Korah? No. Si Jeduthun? No. Sino? Si Asaph. Okay? At nung pinag-aralan natin yung Psalm 73, pinag-aralan natin, nag-pause muna tayo at pinag-aralan natin kung sino si Asaph. At napakagandang testimony ni Asaph. Alright? So let's move on. Sing aloud unto God our strength. Make a joyful noise unto the Lord. So may invitation. May invitation si Asaph na umawit tayo ng masigasig sa Diyos na ating kalakasan. Make a joyful noise unto the God of Jacob. Take a psalm and bring hither the timbrel, the pleasant harp with psaltery. Blow up the trumpet in the new moon and in the time appointed on our solemn feast day. WT is learning how to play the trumpet. So, yan sa bahay. I don't know. When do you practice? How many days do you practice in a week? 4 times? Parang every day. All right. So he practices 4 times a week. But he's learning to play the trumpet. You know, it is important to learn an instrument so that we can worship the Lord. Parte yan ng pagsamba sa Diyos. We're not learning to become a superstar. We are learning to worship the Lord. Kaya yan, binigyan ka ng musical talent ng Diyos, hindi para i-google yung music talent sa mundo o sa sarili o sa kay Satanas. Ito ay dapat gamitin sa pagsamba sa Diyos. For this was a statute of Israel and a law of the God of Jacob. This he ordained in Joseph for a testimony when he went out through the land of Egypt, where I heard a language that I understood not. So, bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo nagsisimba? At ano ang ginagawa natin pag nagsisimba tayo? Now, etong psalm, hindi yan sinulat para sa mananampalataya ng bagong tipan. This was not written to us. But, this was written for us. That's very important. So in Asaph's day, they were to sing and to play musical instruments to the Lord in appointed times of feasting. These are appointed times of meeting with the Lord. Now, in principle, bilang Kristiyano, pag nagbasa tayo ng Psalm, ano yung mga principle na makukuha natin dito? Una sa lahat, mahalaga sa Diyos yung time ng pagsisimba. Meron talagang time na appointment ang Kristiyano sa Panginoon kada linggo. Now, sa kapanahonan ng mga Hudyo, yung pagsimba nila, Sabado. That's Sabbath. I would imagine the Feast of the Trumpets would probably land or start in the Sabbath day and proceed for the week or whatever. Or maybe end on a Sabbath day. I would imagine that. But we're not to worship God on Saturday as Christians. When do we worship God? Sunday. Why do we worship God on Sunday? Bakit napakahalaga ng linggo? Why? Kasi nung bumangon ang Panginoon mula sa patay, linggo.
It was Sunday when Jesus resurrected from the grave. And then, kung basahin mo yung Matthew, Luke, John, nagpakita siya sa kanilang mga assembly tuwing linggo. Okay. So, mga Kristiyano, hindi ka magiging kaaya-aya sa Diyos kapag hindi ka nagsisimba. You understand that? You will never please God if you neglect Sunday. You will never be strengthened as a Christian if all you do is neglect the house of God. Never pa ako nakakita ng Kristiyano na masigasig, na sumusulong sa pananampalataya, lumalago sa pananampalataya, pag hindi sila nagiging seryoso sa kanilang pagsamba sa Diyos paglinggo. And God deserves us to sing unto Him and to make a joyful noise unto Him and to bring our gifts and our talents unto Him and to serve Him. Hindi ho every Sunday ang mga Kristiyano ay masigasig na pumunta sa tahanan ng Panginoon. Hindi tayo robot. Tao lang tayo. Kailangan natin ng lakas galing sa Diyos para makapunta rin sa bahay ng Panginoon tuwing linggo. We don't come to church like robots. I have to tell you, I don't always wake up on Sunday morning and I'm like, yeah! It's Sunday morning! It's time to go to church! You know? Hindi ho ganon. No. I have the same flesh. Ang flesh, ayaw ko bakit paglinggo, napakasarap ang tulog paglinggo ng umaga. Yung unan, extra, malambot paglinggo ng umaga. Ewan ko, meron sigurong virus. Paglinggo ng umaga, parang Sunday myalgia, Sundayitis. Paglinggo, masakit ang katawan, matulog na lang. Yung church, may alauna naman, mamaya na lang yan. Punta ako dun alauna. Kasi may alauna sila. Okay? Now, isa sa mga dahilan kung bakit kailangan natin ng church, yung verse 1, sing aloud unto God our strength. God our strength. Sino ang nagbibigay lakas sa atin? Ang Diyos. There are times na kailangan mo ng kalakasang spiritual. At makukuha mo yan pag pumunta ka sa church. You need God to strengthen you. And you will never be strengthened if you neglect Sunday, the Lord's Day. So you see that? Kung tutuusin, ilan ang services natin sa linggo? We have Sunday school. We have Sunday Bible class. We have Sunday morning worship. Tapos may lunch pa tayo sa gitna. Tapos may 1 o'clock service tayo. So, siguro mga 4 ang services natin sa isang linggo. In one Sunday, we have 4 services. Hulaan nyo kung ilang services gusto ng Diyos na nandito ka. Isa lang? Tapos mabubuhay ka para sa Panginoon sa isang linggo na nandun ka sa mundo ng kalokohan, kasiyahan, antikristo, makamundo. Kaya pala mahina ang mga Kristiyano kasi yung strengthening time mo, isa lang. Brother Bill, ibig sabihin pag linggo, kailangan nasa tahanan ako ng Diyos? Yes. Ikaw ba nag-imbento nun, Brother Bill? Ako ba ang nagsulat ng Bible? Hebrews chapter 10. Tingnan mo ang Hebrews chapter 10. Verse 25. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10 verse 25. At ito ay nasa page 1040. Hebrews chapter 10
and verse number 25. 1040. Hebrews chapter 10, verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together. See that? Not forsaking the assembling of ourselves together. God desires corporate, public, getting together of worshiping Him. And we are not to forsake the assembling of ourselves together. Live stream is not assembling together. Live stream is good. Tingnan mo, tatlo nanonood. Sama dyan si nanay ko, si tatay ko, si Ate Zenny nanonood. God bless you. Nawa si Ate Tess din nanonood sa Las Piñas, or kasama niya si Ate Yap, na kay Ate Yap siya. Okay? Sana nanonood kayo. Kayo mga nagla-live stream, hello! Pero hindi kayo nagfulfill ng Hebrews chapter 10 verse 25. Sabihin ninyo, eto ang church ko, naka-live stream. You are not assembling together. You are viewing, you are watching, but you are not assembling together. So kailangan talaga ng assembly. And this is the principle na makukuha natin sa Psalm 81. Paano kaya kung sinabi ni Asaph, halika kayo, umawit kayo ng malakas sa Panginoon ng kalakasan. Magbigay kayo ng joyful noise. Dalhin ninyo yung mga instrumento ninyo. Sumamba tayo sa Diyos ni Jacob. At pakinggan natin ang mga testimony ng Panginoon. Pero wala ka doon. Do you think you'll be pleasing to God? No. No. Ngayon, nasa New Testament naman tayo. Hindi naman tayo Old Testament. Now, let me ask you another question. Isa pang question. Sa palagay ninyo, sapat na yung Sunday lang na time natin sa Panginoon? Apat ang services natin, siguro mga isang oras, tig-isang oras yan. 4 hours lang ang ginugugol natin sa salita ng Diyos sa linggo, sa isang Sunday. Tanong, sapat na ba yung 4 na oras sa isang linggo na nasa Panginoon tayo? Or do you think we need more? Nasa Hebrews 10 kayo, no? Tingnan mo ang Hebrews chapter 10, verse 26. No, 25. Hebrews 10:25, page 1040. Hebrews 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more. So sabi ng Bible, more. So anong kailangan natin? More or less? Alam nyo yung mga churches ngayon, hindi na sila nagpupulong ng Sundays. Ang mga evangelical churches ngayon, pupulong sila, may pulong sa Tuesday, may pulong sa Wednesday, para dun sa mga hindi nakakapag-church sa Sunday. Pabayaan nyo na yung Sunday. Kung kailangan nyo mag-church ng Wednesday, meron kaming Wednesday. Meron kaming Tuesday. Para dun sa mga nagtatrabaho, para hindi kayo mahirapan, kung ano yung araw na pwede kayo, punta na lang kayo doon at meron kaming ministry para sa inyo. Pabayaan nyo na yung Sunday. Ganun ba yung nakita nating ugali ng mga ninuno natin sa pananampalataya sa Bible? Ano yung araw na nagpulong yung mga... Basahin mo yung Matthew, Mark, Luke, John. What day did the apostles and the New Testament baptized believers, what day did they assemble? Sunday. It's the Lord's Day. Yun ang tawag ni John. Lord's Day. Lord's Day. Hindi Lord's Hour. Kung hindi ako makapagsimba ng 11, magsimba ako ng 1. Okay na ako nun. Are you sure you're okay? I don't think so. I don't think so. Pag sinabing Lord's Day, ibig sabihin morning at saka afternoon sa Kanya. Sa iyo, Lord. Sa iyo, Lord, ang araw na yan. Kaya yung buong mundo natin talaga, pagdating sa Sunday, Zumba, team building, school activities. Biro mo
nasa inyo na yung eskwela from Monday hanggang Friday. Nasa inyo buong araw. I-google niyo sa eskwela. Pero pagdating sa linggo, practice. Anong papraktisan nyo? Sayaw. Bakit? Kasi wala na kaming alam kung ano pang gawin. At kailangan namin i-google yung time namin sa ganito. Project. Pero kailan? Linggo. Buti kung linggo pagkatapos ng church. 2 o'clock. Yun, bahala kayo. Mag-activity kayo hanggang gabi, hanggang 1 ng umaga. Wag lang sa time ng pagpupulong ng church. Kaya pag may trabaho kayo, pag-isipan niyong mabuti. Kayong mga young people, balang araw, magiging matanda rin kayo, magkakaroon kayo ng trabaho. Kukuha ba kayo ng trabaho na mababiolate yung araw ng Panginoon? Hindi kasi ako makapag-church kasi may trabaho ako. Sinong pumili ng trabaho mo? Hey, Brother Bill, ganyan ba talaga? Basahin mo ang Bible. Kung anong araw sila pumulong para mag-church, magugulat ka. Yung Jerusalem Baptist Church, nag-church sila araw-araw. What? Yes. Tapos tayo, linggo lang. Tapos yung attendance, 1 hour. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit maraming mga Kristiyano ang lito, mahina, backslider, walang advancement sa pananampalataya. Dahil hindi surrender ang schedule sa Panginoon. Verse number 6, balik tayo sa Psalm number 81, verse number 6, I remove his shoulder from the burden. Tingnan mo, ang ganda ng gawa ng Diyos sa Israel. Tinanggal sila sa pang-aalipin. I remove his shoulder from the burden. His hands were delivered from the pots of Egypt. This is slavery. God redeemed them from slavery. Thou callest in trouble, and I delivered thee. Nung nagkaroon ka ng trouble, tumawag ka sa akin, tinulungan kita, sabi ng Diyos. I answer thee in the secret place of thunder. Ginamit din ng Diyos yung kalikasan, yung thunder sa pag-rescue sa mga Israel. And prove thee at the waters of Meribah. Sila. Na yung sila sa Psalm, ibig sabihin, pause muna, quiet, tugtugan lang muna ang magpe-play. Tayo naman, pag-isipan natin yung sinabi ng Diyos. Okay, so I prove thee at the waters of Meribah. Saan yan? Where do we find the waters of Meribah? Exodus chapter 17. Tingnan mo, page 63. Page 63. Page number 63. Exodus chapter 17, verse number 7. Exodus chapter 17, verse number 7. Exodus 17, verse 7. And he called the name of the place Massah and Meribah, because of the chiding of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, Is the Lord among us or not? Naalala ninyo, nauhaw yung mga children of Israel sa kagubatan. Kailangan namin ng tubig. Dinala mo kami dito, linabas mo kami sa Egypt para lang patayin sa uhaw. Nag-complain yung children of Israel. Biro mo, naggawa ng miracle ang Diyos. Binuka niya yung Red Sea. Tapos nagawa pa rin nila na mag-complain sa Diyos. At hindi ba kaya ng Diyos na maglabas ng tubig sa bato? Naalala ninyo yung sinabi ng Diyos kay Moses? Take the rod and smite the rock. And water came out of the rock. That's the proving that he's talking about at Meribah. When Moses struck the rock and water came out. Do you know, if you stop and think about how good God really is, and what He asks of you, if you know that God is good, you will serve the Lord. Kung pag-isipan mo lang kung ano ang ginawa ng Diyos sa'yo, para sa'yo, hindi mahirap paglingkuran ng Diyos. Hindi mahirap maglingkod sa Diyos. Isipin mo lang yung kalayaan na binigay sa'yo ng Diyos, yung buhay na walang hanggan na binigay niya sa'yo nung tumawag ka sa Panginoon at niligtas niya yung kaluluwa mo sa isang dagatang apoy. Mahirap ba mag-church?
No, I don't think so. No, not at all. Not when you stop and think about the goodness of God. Alam mo kung yung iba, hindi sila makapag-church dahil may stroke. Pero ikaw, buo. Sana makapag-church ka habang buo ka. Para pagdating ng stroke, masasabi mo na ginugol mo yung oras mo habang may health ka sa tahanan ng Panginoon. You see that? At kung magagawa ng mga matatanda, katulad ng kapanahunan ni Nanay L. I call her Nanay L. Nagawa ni Nanay L na mag-church kahit na namumulikat pa siya dyan sa likod. Biro mo, namumulikat yung matanda, pero gusto pa rin niya mag-church. Tayo pa kaya na maganda ang katawan? Wala tayo. Wala tayo sa pwesto ng mga ninuno natin sa pananampalataya. Yung mga Baptist ng kapanahunan ng mga Reformation age, yung mga kapanahunan noon, ang tindi nilang mga Baptist. Sila talaga ang nagbigay sa atin ng lipunan natin. Malaya. Kaya tayo may religious liberty dahil doon sa mga ninuno ng mga Baptist. Ano yung mga Baptist ngayon? Wala. Wala. Contemporary music, rock, pasaya-saya. Pero bobo naman sa salita ng Diyos. Tanungin mo, ano yung Psalm 81? Ano yon? Malay ko. Yung Psalm 81, kung ano yung ibig sabihin sa akin, yun ang gusto ko. Sa akin, ang Psalm 81 ay ganito. Wala ho. No, sorry. Hindi ganyan ang pagbabasa ng Bible. Hindi ka namin tatanungin kung ano sa palagay mo yung Psalm 81. Tinuturo ko sa inyo kung ano talaga ang laman nito. Kayo ang maglagay sa inyong buhay. Ilagay niyo yung katotohanan. Galing sa salita ng Diyos, ilagay niyo sa buhay ninyo. Alright, verse 8. Hear, O my people. Ito yung gusto ng Diyos. Verse number 8. This is God's will. This is what God wants. He wants you to hear. He wants you to listen. Verse 8. Hear, O my people, and I will testify unto thee, O Israel, if thou will hearken unto me. Yan ang gusto ng Diyos. Makinig. At inulit pa niya yan sa verse 13. Look at verse 13. Oh, that my people had hearkened unto me. That's what God wants. God wants you to listen. So, eto ang dalawang dahilan kung bakit tayo dapat mag-church. Una, para magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Pangalawa, para makinig. Para makinig. Matutunan yung mga instruction ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Hearken. God wants His people to hearken, to listen. This is the most important thing you can do when you come to church. What's the most important thing? Listening. That's the most important thing. Verse 8, hearken my people, if thou wilt hearken unto me, there shall no strange God be in thee, neither shalt thou worship any strange God. Alam nyo, may mas masahol pa kesa sa cancer. Merong mas masahol pa kesa sa poverty, sa kahirapan. May mas masahol pa kesa sa divorce. Sana walang mag-divorce sa atin. May mas masahol pa kesa sa kamatayan. Ano yon? Yung pagsamba sa sarili. Idolatry. That's the worst thing that could happen to anybody. See, we think, oh, cancer. That's the worst. No, there's something worse than cancer. It's called worship of self. Idolatry. That's the worst thing that could happen to you. Even as a Christian, kung yung focus mo sa sarili, lagot ka. That you are your strange God. Lagot ka talaga. At pagdating natin sa Psalm 82, makikita mo kung saan pupunta yung mga Diyos-Diyosan. Strange God. Tandaan ninyo, mas higit pa na masama na mangyari yung ikaw, isamba mo yung sarili mo. I-promote mo yung sarili mo. No way. Verse number 10, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt,
Open wide thy mouth and I will fill it. May pangangailangan ka? May pangangailangan ka? Magpakita ka ng katapatan sa Diyos. Magpakita ka ng nagsosurrender ka sa Diyos, tapos manalangin ka. Tingnan mo kung hindi ka sagutin ng Diyos. Gusto ng Diyos mag-provide para sa'yo. God wants to bless you and provide for you. That's the God we serve. He invites us to open wide our mouth. What do you need? Do you need anything? Ask God. Ask God. But you better ask Him in obedience to Him. Ay, hindi mo pwedeng i-testing ang Diyos kung hindi ka naman obedient sa Kanya. O hindi ka nag-church. O yung church mo, 1 hour lang. Hindi ka seryoso sa pagbabasa ng Bible, sa pagpe-pray araw-araw. Hindi ka seryoso sa Diyos. Paano ka i-bless ng Diyos? He will not bless. Verse number 11, but my people would not hearken to my voice. Hindi sila nakinig sa akin. Ano nangyari sa mga children of Israel nung lumabas sila sa pangangalipin ng Egypt at dinala sila sa kagubatan? Anong nangyari sa children of Israel? Do you know? Ano nangyari sa kanila? Do you know what happened to them when they got out of Egypt? Can you tell me what they did? They wandered in the wilderness for 40 years. Posible ba sa Kristiyano, save siya, pero pagala-gala siya sa buhay? Yes. Sa palagay mo, gusto ng Diyos yung mga Kristiyano pagala-gala lang? Hindi nila makita yung sagot sa pananalangin, hindi sila makita ng victory sa buhay, hindi nila makita yung kaluwalhatian ng Diyos sa kanilang hinaharap, hindi nila makita ang sagot sa kanilang mga pananalangin. Gusto ba ng Diyos igugol mo yung next 40 years ng buhay mo sa wala? Yung mga kabataan, your Patrick, Projen, Mikey, gusto nyo tumanda kayo ng 40 years na hindi nyo nakita ang sagot ng Diyos sa inyong mga pananalangin? It's a shame, isn't it? It's a shame. Joseph is, how old are you now? 9. Plus 40. You become 49 years old. Do you want to be 49 years old and living in this world, failure for God? Not seeing God answer prayer, not seeing God help you. 40 years. Could you imagine, paggising mo, 49 years old ka, pero hindi mo nakita yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo never once? Alam mo, napakalaking sayang ng oras. Aksayado ang buhay. 40 years na pagala-gala. Alam mo kung tutuusin, kung sumampalataya lang sila kay Jehovah, kay Lord, na paglabas nila sa Egypt, 2 linggo lang, pasok na sila sa Canaan. Kaya lang natakot sila sa report ng 10 na mga spies. Sabi nila, may mga higante doon. Hindi natin kaya. Napakalakas nila. Wala tayong kakayahan. Eh, ang sabi ng Diyos, sakupin nyo yan. Hindi, Lord. Tingnan mo sila, higante sila. Kaya imbis na sumampalataya sila kay Lord, sumampalataya sila sa kanilang sarili. Kaya anong nangyari? Wala. 40 years. And I'm telling you right now, maraming mga Kristiyano sa mundong ito, pagala-gala lang. Oh, sige, magsimba tayo. Sunday, 11 o'clock na lang. Kasi may birthday party tayo, 1 o'clock. Oh, 1 o'clock na lang. Kasi hindi mo ako makagising pagdating ng Sunday. Day off ko yun. Matutulog talaga ako. For my people would not hearken to my voice, and Israel would none of me. Hindi ako pinakikinggan ng Israel, ayaw nila sa akin. Kaya tingnan mo ginawa niya sa verse 12. So I gave them up unto their own heart's lust, and they walked in their own counsels. Ayan. Hindi sila nakinig sa akin. Nakinig na lang sila sa puso nila. Yes, listen to your heart. Yan ang sabi ng mundo ngayon. Oh, what is your heart desire? Follow your heart. Nako, napakaganda pakinggan.
Pero pag tinesting mo sa salita ng Diyos, bulok yung advice na yon. Bulok. Pakinggan mo ang counsel ng Diyos. Huwag yung counsel ng heart. Verse 13, nabasa na natin yan. Verse 14. Tingnan mo, sabi ng Panginoon, I should soon have subdued their enemies. Tinalo ko na sana yung kanilang mga kalaban. And turn my hand against their adversaries. Ginamit ko na rin yung kamay ko laban sa kanilang mga kaaway. The haters of the Lord should have submitted themselves unto Him. Yung mga sinasabi ninyong mga higante na hindi nyo kayang lipulin, sila na dapat ang sumusunod sa inyo, sabi ng Diyos. But their time should have endured forever. Sila na maging inyong mga alipin, magpakailanman. He should have fed them also with the finest wheat and with honey out of the rock. I should have satisfied thee. Pwede kong i-provide kayo kahit galing sa bato. Kung gusto pa ninyo ng pulot, tama ba yung honey? Pulot. Kung gusto pa ninyo ng pulot galing sa bato, kaya kong ibigay sa inyo, sabi ng Diyos. Kaya lang, hindi kayo nakinig sa akin. Sabihin ko talaga sa inyo, maraming mga Kristiyano ang ano yung missed opportunities? Missed opportunities. Nalipasan ng oportunidad. Nawa walang hindi mangyari sa inyo yan, mga kabataan. Habang kabataan kayo, ngayon ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon ang testing talaga. Huwag kayong maghintay na tumanda kayo bago kayo maglingkod sa Diyos. No, maglingkod na kayo now. Now. Huwag niyong sayangin yan, yung kabataan niyo. Kasi hindi kayo mananatiling bata forever. Tapos, lilingon kayo, 49 years old na pala ako. Anong ginawa ko para sa Panginoon? Wala. Nakaupo lang sa church. Pag 1 o'clock service. Paminsan, 11. Paminsan, hindi. Nag-church kasi maraming ginagawa. And God could have blessed you. And God could have blessed you. Let's pray. Ask God to help us. Father, we thank you, Lord, sa mga lessons na makukuha po namin sa salita ng Diyos. Nawa, Lord, pag-aralan po namin ang mga inyong mga salita. Unawaan po namin ang mga ito at isabuhay po namin ito sa aming buhay para maging kaaya-aya kami sa inyo at kakaiba sa mundong ito. Lord, i-bless po ninyo ang inyong mga salita. Haluan po namin ito ng pananampalataya na lahat ng nais nyo gawin sa amin, maaari namin magampanan, hindi dahil sa lakas ng laman, kundi dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo na kumikilos sa aming buhay. Lord, pag hindi ligtas ang tao, Lord, nawa sila ay magsisi at sumampalataya kay Kristo habang may panahon. At doon sa mga nagsisi at sumampalataya, Lord, nawa maging masigasig, malakas kami sa pananampalataya at makita namin ang tagumpay sa aming buhay alang-alang kay Kristo. Bless po ninyo kami in Jesus' name. Amen and amen.